Okay, let's go. Yun. Umabot siya ng red line hanggang 5,500. Umabot tayo ng mga 80 kilometers per hour. Release the brake and steering wheel. Okay, release the brake. Okay, hindi ako nakahawak. Matagal ko itong gustong itanong eh. Nag-i-expect kayo na sobra siyang matipid dahil 1.5? Ibig sabihin ba, yung 1.5 na Vios, kasing tipid dapat ng Ford Territory dahil 1.5 siya? Nasasaktan. Pag sinabihan mo, naku, hindi, normal yan. Parang ayaw nila tanggapin. Hey guys, welcome back to Team D TV, and today we are back here at Ford BGC. This time we are going to drive test the 2024 Ford Territory Titanium X. If you remember, if you've seen my previous vlog, I was here a few weeks ago and nasilip natin, review natin yung exterior design and interior features of the Titanium X. But we didn't have the chance to drive it. So this time we are going to focus on driving the Titanium X, Territory Titanium X, and I'm going to share with you my driving experience. Behind me is the actual unit that we are going to test drive. We are just waiting for some paperwork to be processed and we should be heading our way. So stay tuned and samahan niyo po ako. Okay guys, so nandito na tayo sa loob ng 2024 Ford Territory Titanium X. Just this weekend, galing ako dun sa Autofocus Drive Test Festival. And ang dami kong nahawakan ng mga SUV doon na na-drive. Pero today, pag upo ko dito, napapawaw pa rin ako eh. Lalo na yung luwag. So anyway, bago tayo mag-start, kasama ko dito si Sir Enrique Hill Valencia. Sasamahan niya tayo. Last time, nung nabanggit ko nga, na-review ko yung Ford Titanium X, Ford Territory Titanium X, nag-focus tayo sa exterior design and interior features. This time, focus tayo sa driving experience. Okay? Wag na tayo masyadong focus sa mga features. Magbibigay ako sa inyo na yung honest feedback kung ano yung mga observations ko habang nagda-drive. Okay? Let's roll! So, unang-una, naka-rotary electronic shift siya, no? So, nakapi tayo right now. Ilalagay ko sa drive. Okay? And then, patayin lang natin yung radyo. Hinaan lang natin saan yung volume niya. Ito pala. Ayun. So, may rotary knob siya dito. And then, tanggalin natin yung parking brake. Electronic parking brake. Oh, nice. Pati pala pag alis, may sumasabay dito. Yes, ayun, naka 360 siya, sir. Pag alis mo lang sa parking. Oh. Hindi, habang ma-under siya, naka 360 automatic siya. na. Aalisin mo siya sa setting para bumalik ka sa audio, ganyan. So, by default, ganyan siya. Okay, so bagong feature to, ngayon ko lang to napansin. Well, bago sa akin Pag alis mo ng yung guide na usually nakikita natin yung guide sa pag-reverse, meron din pala siyang guide sa harap. So, pag turn mo ng steering wheel, may gumaganon na line. So, ma-anticipate mo kung saan ka tatama sa kadadaan. Anong drive mode natin? Oh, lakas ng preno. Drive mode natin. Naka-eco ba tayo? Di ba Hindi, naka-eco lang siya, sir, na na parang feature niya, pero hindi talaga siya eco mode. Parang eco indicator lang ang ginagamit. So wala siyang yung talagang nasa-select mo yung drive mode? Wala, sir. Okay. Malakas ang preno. Napansin nyo, di ba? Konting tapa ko lang, gumaganon. So medyo nakakagulat. Medyo malakas. Okay. First impression, first thing na napansin ko, very typical among Ford cars. Ang ganda ng NVH. Tahimik. Halos wala akong naririnig sa labas. But, nafe-feel ko yung road noise. Yung response niya sa tires. Kasi, size 19 to low profile. Yes. So, yung kalye, ramdam ko. I have to say, ang laki talaga nitong Ford Territory. Ang layo ni Sir Enrique, Ang luwag namin dalawa. Tapos mapalingon ka lang ng ganyan, makita mo sa peripheral vision mo, yung second row, parang ang layo din. Parang, nandiyan ba kayo? Parang ganon. So, ang luwag. Dinesign kasi ito para sa Americans, kaya malalaki talaga yung Available ba to sa American market? Hindi, Ford kasi Territory? yung brand kasi niya, being US, siguro, yung
Yung Manila. ano, yung configuration, pang ano, American size. Yes. Ang ganda ng response, ng acceleration. Ayan, no? Parang yung unang generation na to, parang tinatawag na crossover. Ito ba crossover pa rin ba to? Yes. Kasi Crossover. ano, car-like pa rin yung Oo, hindi ano pa. niya, tsaka territory talaga, yung segment niya sa crossover talaga Oo. siya. Pero, pag may katabi tayong CRV, tingnan mo, parang mas malaki pa tayo kaysa CRV eh. Malapad pa to sa RAV4, definitely, I can tell. Di ko lang alam yung overall dimensions, pero feeling ko mas malaki pa to eh. Parang ito ang pinakamalapad sa lahat ng crossovers Oo. dito sa ano. Di ba? So, parang, dati, pag sinabi mong crossover, medyo maliliit na SUV eh. Parang let's say, kotse lang. parang kotse lang na tinaas, di ba? Parang EcoSport. Mas maliit yun dati. Tapos, meron ding, tawag dito, Coolray. Maliliit yun kesa dito eh. Kasi ang concept ng crossover, sir, kotse na tinaas. Yes. Eh ito, parang kotse na SUV na maliit sa SUV, na 5-seater lang. Oo. Ayan o, sa harap natin, Innova. Mas malapad pa tayo sa Innova eh. Di ba? Parang ang dami yung dinefine na norms eh. Malalapad ang next gen ngayon, sir. Kasi, sipin mo yung Ranger, ang lapad. Yung Everest, mas malapad. Itong Oo. next gen na Terry, ang lapad rin. Tsaka parang ganun yung trend, sir, ano? Naglalakyan yung mga kaha, nagliliitan naman yung mga makina. Oo. Tapos dinadaanan lang nila sa turbo. So ito, imagine 1.5 liters lang to. Kasi yung EcoBoost ng Ford talaga, yung hina-highlight nila, maliit yung displacement, pero ang power ng engine, Yes. parang power ng mas malaking displacement ng Oo, sasakyan. powerful. Ngayon, yung mga old school naman na hindi sanay sa turbo, ang mga typical na ginagawa nilang comment sa mga ganito, paano pag nasira ang turbo niyan? Parang sasabihin nila, mas gusto pa rin nila yung naturally aspirated, na medyo malaki ang displacement pero walang turbo kasi kesyo high maintenance daw, yun nga, magme-maintain ka ng turbo. Pero ako, based on my personal experience, yung Ford Everest ko, magna 90,000 kilometers na. Walang problema sa turbo so far. Yung technology naman kasi habang tumatagal, napaperfect eh. So, ayun, over time, matagal na rin naman ang turbo, di naman yan bago. So, marami ng mga OEM na na-perfect na nila yan. Having the right material na gagamitin that can probably resist or sustain high temperatures, yung mga gasket na mas matitibay na klase, I think na-perfect na nila yan. So, hindi na masyadong concern talaga yung turbo. And, Tsaka isa pang maganda dito sa Ford, sir, yung speaker system. oo, Hindi ka na kailangan magpa-setup ng sounds dito. Totoo. Yung clarity, totoo. Subukan natin. Baka for just a few seconds, hindi naman siguro tayo matatag ng marirestrict. copyright tayo. Makaka-copyright tayo. Yan, Yan, FM lang yan, no? FM lang yan. Oh, ganda ng bass. Clarity. 3D yung ano niya, yung sounds niya eh. Actually ako naka-setup pa nga ako sa sasakyan ko, sir. Hindi ko makuha yung sound nito. Talaga? Dun sa ano ko. Alin, yung sa Ford YouTube Ranger ko- mo? Hindi, yung sa Montero ko, naka-Rockford yun na Oh. Prime Series. Hindi ko makuha yung sound nito ng territory dun sa gamit ko. Ganda ng response, oh. Ay, sorry, sir. Sige lang. Medyo hinataw natin ng konti, paakyat tayo. Medyo paakyat yung kalye dito sa part na to papuntang McKinley. Maganda response, smooth. Tahimik talaga. Ang maririnig mo lang talaga yung sa gulong. Pero sa labas, yung mga maingay na motor, wala ka masyadong maririnig. Even yung mga kasama mo sa traffic, wala masyado. Outside noise, wala masyado. Very comfortable, tahimik. Sa lahat ng mga na-review ko na may 360 camera, isa na tong Ford Territory sa may pinakamalinaw na screen for the cameras, for the 360 camera. Kitang-kita mo, madali mong ma-recognize yung nasa likod. Hindi siya yung heavily saturated lang. Clear talaga. High resolution. Okay, crossing McKinley tayo. Punta tayo doon sa may papuntang Venetia Plaza, yung mall doon.
So meron na rin tong ano, sir, no, may lane keep assist, Meron, kompleto na yan. adaptive cruise control, no? Yes. Lahat ng safety features na available sa market nandito kay Territory Titanium X. Kargado talaga, no? Ayan. Talagang value for money. So nandito yung switch niya for the lane keep assist. Pagka nag-above 15 kilometers per hour, Ano na niya? papatayin na yung panoramic. Yun ang gusto Yung ko sana. cruise control, 40 kilometers per hour. Pag below 40, wala Pag na. below 40, hindi mo siya may engage ng cruise control. Okay. Tapos merong measurement dyan kung 369 meters yung ano mo, yung distance mo sa front. Okay. vehicle. Another thing na nakita kong feature niya, when I switch the turn signal to the right, meron siya automatic na Panoramic. parang panoramic, parang 360 view nung left side ko or right side ko kung saan ka man magta-turn. So yung ibang ni-review natin, meron siyang camera dito, yung perspective as if nandito ka, kita mo yung front tires mo, or sa Honda nakatingin siya, actually right, sa Honda pala right side lang. Sa Honda, pag turn mo ng signal to the right, yung makikita mo automatically, mag-view yung likod pag ganon. Yung sa GAC na tinest ko kahapon, pag turn mo either left or right, biglang makita mo dito yung view towards the front. So kung may magagatter ka, makikita mo. Same din sa Honda. Pero dito sa Ford Territory, mas kakaiba. Ang ginawa niya, ang view, kung ito yung kotse, ang makita mong view nandito. So parang inedit niya yung 360 camera mo, yung 360 view mo, in such a way na ang perspective mo dito. So kita mo yung buong likod ng kotse, pag magle-left ka, so kitang-kita mo. Maganda rin, a different approach. Kakanan tayo dito, tingnan natin kung may konting buwelo bago tayo humataw. Ayun, may konting buwelo. Paunahin natin sila ng konti. Okay, let's go! Yun. Ganda. May motor. Nag-shift. Nag-shift siya around 5,500. Umabot siya ng red line hanggang 5,500. Umabot tayo ng mga 80 kilometers per hour. Maganda, maganda. Maganda yung acceleration. Ramdam na ramdam ko yung likod ko. And then yung handling, maganda rin oh. Honestly, this reminds me of kahapon lang dinrive ko yung Honda CR-V na HEV. Ang ganda ng response ng engine, tapos ang ganda rin niya sa liko-liko. Konting slalom dun sa track, dun sa concert ground ng MOA, ang ganda ng response. And I feel the same dito. Tahimik. Ganda. Ang gaan din ng steering wheel. Wala tayo kumaliwa. Ang luwag talaga, honestly. Pwede ko pa tayo forward eh. Actually, itong pinaka-comfortable eh. Kaya lang ako minsan, may preference ako. Parang gusto ko, pag nakaupo ako, nandito lang ako sa may itong kalahati na to. Ano ba to? B-pillar. Pag lumagpas ako, lumapit ako masyadong ganyan, parang feeling ko ang awkward na. Kaya parang hinahabol ko eh. Pero kapag ganitong ang laki ng kotse, kasi pag nag-drive ka ng sobrang layo, mangangalay ka dito eh. Pag matagal ang drive mo na super stretch yung kamay mo, kaya nga merong tamang position yan eh. Kaya lang malayo ka na sa B-pillar. Kaya lang ang layo mo na sa B-pillar. Parang feeling ko ang awkward. Alam mo yung mga baguhan na mga nagda-drive na parang gano'n na gano'n. Yun. So, yun lang. Kaya nga siguro din naman meron naman tong tawag dito. Na-adjust to. Na telescopic. So, parang kung katulad ko kayo na na-awkwardan na masyadong malapit dito, nagpas ka sa B-pillar, edi pwede mong i-adjust to. So, ayan. Okay na ulit. Ang difference nga pala nito, sir, dun sa previous generation, na naka-CVT siya. Ito, yung regular na automatic to na dual clutch transmission. Yes. So, pagka dual clutch, meron ding speed yan, di ba? 6 speed, 7 Yes, speed. naka 7 speed automatic. Okay, 7 speed. Okay. Pero mas responsive. Iba. Mas responsive kasi ito may dry clutch na high speed at saka low speed. Yun nga, I'm trying to recall yung ginawa kong drive test dun sa previous generation na Territory. Iba nga ang response nito. Mas responsive,
mas may sipa yung ano niya, yung transmission. Pero it's the same engine, tama ba? Same engine. Same lang, engine, sir, 1.5. Oo. So, same engine, magkaiba lang ng transmission, mafe-feel mo talaga ang difference ng performance. Yung driving experience mo, iba. Ramdam na ramdam mo. Ang sarap pag ganito nakaupo ka sa traffic, siguro nag-iisip ka ng work, may pumapasok sa yung stress sa trabaho, tapos medyo lilibangin mo yung sarili mo. Ang sarap ng pakiramdam na pag tumingin ka, you look around, pleasing to your eyes, yung mga creature comfort, yung design, nare-relax ka, na parang, hayaan mo na, may every problem has a solution. Tapos nare-relax ka, you feel accomplished na meron kang ganitong very comfortable na sasakyan. You know, yung the material things, tanggapin na natin. May mga material things that make us feel proud, feel fulfilled, di ba? Kaya tayo bumibili ng ganito eh, di ba? For our convenience. And nafe-feel mo yung may satisfaction, may nafe-feel mong successful ka. And nakaka ano yun eh, maganda yun sa mental health. Pero hindi ko sinasabing mag-overspend kayo and bumili ka ng mga luxurious materials para lang maging masaya yung mental health nyo. Ako, opposite ang personality ko dyan. Very practical akong tao. Sinasabi ko lang na with respect to this drive test, nafe-feel ko, inahanap ko kasi, ano pang mapapag-usapan natin dito? Aside from the technical topics, technical aspect ng sasakyan in terms of driving. Wala na eh. I mean, lahat naman maganda sa kanya eh. So, kanina lang, nung nag-iisip ako, pag upo ko sa traffic light, sa red light, yan, pumasok lang sa isip ko. Oo nga, no, masarap pagka maganda rin yung surroundings mo. Nare-relax ka. Lahat ng touch points niya, no, chrome. Yan, no. Ang lakas ng aircon, malamig. So, pabalik na tayo sa Ford BGC. Maganda naman ang driving experience and mafe-feel mo talaga, I think, kung galing ka sa maliit na kotse, magkakaroon ka ng konting adjustment dito. Kasi, I tell you, malaki talaga. Yung dashboard from here to there, malayo. You know. To think na sanay ako sa Everest na malaki din, eto ramdam ko talaga, malapad. Mas malapad pa to sa Subaru, na yun yung dala ko kanina. Malapad talaga. Overall, pang city drive, pang family, meron kang 2 to 3 kids. Kung isa lang yung car mo, eto na to, one package na to eh. Daily drive to the office, panghatid sundo sa mga bata sa school, pang city drive, and then even pang long drive, pang uwi sa probinsya. I think very comfortable to. Kasi kung minsan, di ba, dahil sa coding, nagkakaroon tayo ng tendency na bumili ng second car, tapos parang nagkakaroon tayo na, ito muna is small car para pang city drive, tapos may hiwalay ka pang car pang long drive. Ito, I think this can be a combination of both. So kahit isa lang ang car mo, yung driving experience mo dito, parang hindi limited for city drive lang, or hindi rin too big para sabihin mong pang probinsya lang pag uwi sa or pang long drive. I think it's nasa tamang size lang siya para masatisfy yung both needs mo. Pag turn mo ng signal light, ayan oh. Ang ganda ng perspective, kita mo dito. Tapos meron ka pa ring view dito. So both right and left yan. At yan, left naman. Galing. Okay, subukan natin yung park assist. So pindutin natin to, naka-neutral. And then pindutin mo ngayon yung park in. Park in. Ayan. Shift D, gear. Ayan. Tapos huwag mo hawakan si Manibela. Just check surroundings. Ayan sir. Move forward na. Tapos huwag ko raw gagalawin ang manibela. Bibitawan ko lang yung brake para tumakbo siya ng konti. Ayan. Kita niyo yung space no. Parking space has been found. Please stop. Okay? Please keep pressing the brakes. Click start to park. Aling start? Ayan. Ipindot mo. Okay. Release the brake and steering wheel. Okay? Release the brake. Okay. Hindi ako nakahawak. Hindi ako nakatapak sa brake.
Galing oh. Yan na, pumapasok na kami. Galing ng spacing, you know? Pinong-pino oh. Lalo na yan. Tinan mo, Oh, nakakatakot oh. Akala lapit oh. Akala mo babangga. Nung nag-test kami nito sa Pampanga, Oo. napapatayo ako sa kinauupuan ko eh. Sobrang lapit. Oo nga. Sagad na sagad eh, no? Oh. Galing, galing. Okay guys, so kakatapos lang natin mag-test drive nung Ford Territory Titanium X, no? Meron lang akong, matagal ko itong gustong itanong eh. Kasi nandyan ako sa mga Facebook groups ng mga owners ng Ford Territory. And napapansin ko, ang daming nagko-complain or para bang nadi-disappoint sa fuel consumption niya. Kaysa daw makonsumo. Pero gusto kong malaman saan nang gagaling. Bakit masyado kayong disappointed? Kasi kung napanood nyo yung mga fuel consumption test na ginagawa ko, ang dami kong mga ginawa dyan. May Ford Territory, na previous generation, may RAV4, may Ford Everest, dalawang klaseng Montero, may Fortuner, may Mazda CX-5. Meron akong good feel. Okay? I can say I have a good feel kung paano magkonsumo yung mga sasakyan na yan sa city driving dito sa Metro Manila. Nung fuel consumption test ako, lahat yan, ang pag-compute ko is via full tank. Yung previous generation, 5.2 kilometers per liter. And para sa akin, okay lang yun. May mga nagko-comment na sobrang makonsumo. Pag tinignan nyo ang Ford Territory, ang laki, ang lapad. Malaki pa yan sa RAV4. Yung RAV4 ng kapatid ko, yung result ng fuel consumption test niya sa city driving is 4.7. Malakas, di ba? Pero pag kinausap mo mga owners ng RAV4, parang, oh, malakas. Parang alam na nila. Parang given na. Dito, pagdating sa Ford Territory, dahil siguro bago, and then, I'm just guessing, bakit masyadong disappointed? I'm guessing na, is it because dahil yung displacement is 1.5? Nag-expect kayo na sobra siyang matipid dahil 1.5? Gusto ko lang i-share sa inyo yung opinion ko, kasi ako, the first time na nakita ko yung Ford Territory, nakita ko pa lang yung size niya, alam ko na ang konsumo niyan hindi nalalayo sa RAV4. Kaya yung sa kasi ng wife ko, nung hiniram ko yung Territory niya and yung result ng fuel test consumption namin was 5.2. Para sa akin, it was just right. Ang gusto ko lang i-share sa inyo, pag bibili kayo ng sasakyan, wag niyo i-set yung expectation niyo na porket 1.5 lang yung displacement ng engine, sobrang matipid yan. Ibig sabihin ba, yung 1.5 na Vios, kasing tipid dapat ng Ford Territory dahil 1.5 siya? And ang dami rin mga bagong SUVs ngayon, mga crossovers na nasa 1.5 na may turbo. Ine-expect nyo rin ba dahil 1.5 siya, dapat kasing tipid din siya ng Vios or ng Mirage? May 1.5 ba ang Mirage? But anyway, dapat ang tinitingnan nyo yung weight and size ng sasakyan. Ang Vios is around 1,000 kilograms lang. Ang RAV4 Ford Territory lumalaro around 1.9 to 2,000 kilograms. That's double the weight. Ang concept ko, ang pagkakaintindi ko dyan, for example, ito 2,000 kilograms na sasakyan. How much power do you need to push that para gumalaw siya? Sabihin natin, again, for example, 100 Newton meters of torque ang kailangan mo para maitulak mo yan. Kung 2.4 ang engine, magge-generate pa rin siya ng 100 Newton meters of power or torque para mag-move yan. Kung 1.5 engine, mas maliit nga ang displacement, still, magge-generate pa rin siya ng 100 Newton meters of torque para gumalaw yan. Nakuha nyo yung point ko? Kahit ba 1.5 yan, or 2.4 yan, or 3.0 yan, it will generate the same amount of power and it will consume about the same amount of fuel. So kung 1.5 cc or 1.5 liters yung engine mo, magre-rev yan ng mas mataas para maka-generate ng 100 Newton meters of torque kumpara dun sa 2.4. Okay? Yung revolution per minute ng engine ng 2.4
baka mas mababa kumpara sa 1.5. So, ganun din. Oo, pag nakaupo ka sa traffic, naka-idle lang yan, hindi mo tinatapakan yung gas, for sure, yung 1.5 tsaka yung 2.4, mas matipid yung 1.5. Pero once na tumakbo na kayo pareho, the same torque, the same power ang kailangan i-generate ng 1.5 tsaka ng 2.4. And I would say about the same fuel din ang ilalabas niya, ang susunugin niya. So ako, yun ang pananaw ko, yun ang pagkakaintindi ko. Okay? So, what do you think? Kasi parang nagtataka lang din ako sa sarili ko. Bakit ako, nung una ko nakita yung Ford Territory, alam ko na ang konsumo niya, hindi yan nalalayo sa RAV4, sa X-Trail, yung mga about that same size. Pero, pag nagbabasa ako ng mga comment, ng mga complaints sa Facebook groups, ang dami nagko-complain na sobrang disappointed sila. So, yun lang. Please share your thoughts. Bakit masyado kayong na-disappoint? Ano po ba yung expectation ninyo nung binili nyo yung Ford Territory? Anong klaseng konsumo ba ang ina-expect nyo? Kasi ako, matagal na akong nagko-compute talaga ako lagi ng konsumo ko. And pag city drive within Makati, BGC, Ortigas, San Juan, Mandaluyong, yung area na yan, na Central Business District, hindi naman nagkakalayo. Grand Starex ko naglalaro ng 5 kilometers per liter. Nagkaroon din ako ng Honda Civic na 1.8. Yung automatic, lumalaro lang din sa 5. Yung manual, mga 5.5 or 6. Ganun lang. City driving yan. Kasama yung hatid sundo sa mga bata. Nagkaroon din ako ng Honda Civic 1.5, yung Dimension. 1.5 yun ha. Ganun. Pagka sobrang traffic, nagpo 4.5 lang din yun. So, kaya sanay ako sa mga ganyang figures eh. Parang, kaya nagtataka ako. Parang, yung iba naman parang nasasaktan. Pag sinabihan mo, nako, normal yan. Parang ayaw nila tanggapin. Bakit ko daw sinasabing makonsumo yan? Or, hindi ko sinasabing makonsumo. Sinasabi ko lang na hanggang dyan lang yan. Yan na talaga ang dapat na i-expect mo sa konsumo na yan. So anyway, healthy discussion lang tayo. If you have time, please comment lang po dyan. And mag-usap tayo ng a little bit technical. Ano bang experience nyo with other cars? Ano ba yung mga konsumo? When I say city driving, dito sa Metro Manila, hindi yung city driving sa probinsya. Kasi pwede mo sabihin, nasa city of Tarlac ka. City driving yun. Pero ang takbo mo naman dun, nag-50-60 kilometers per hour ka dun, maluwag. Iba naman yung dito sa Metro Manila. Okay? Thank you guys for listening. So, guys, thank you for watching. If you have any inquiries, feel free to reach out to Sir Enrique Hill Valencia. Ipa-flash ko dyan yung number niya. Okay? Alright, so thank you for watching. Drive safe. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. And we are also on Facebook. Please like to follow our page.